Kabanata 746. Ginzon siya ng palasyo ng Diyos na pakikipaglaban. Ang loko naman nito. May isa pang bulalas sa karamihan. Ha ha ha. Tere, sabay na tayo. Isang malakas na tawa ang sumunod. Pagkatapos, isang figure ang lumipad palabas. Kumislap ang kanyang anyo at mabilis na lumitaw sa harap ng karamihan. Ang kilalang henyong disipulo ng Divine Armored Sect, si Shi Zhongtian. Diyos ko, napaka-espesyal ng mga disipulo ng Divine Armored Sect. Napakahirap makipagkaibigan sa kanila, pero kapag naging magkaibigan na sila, magiging magkaibigan sila habang buhay. Habang nagulat pa rin ang lahat, ngumiti si Zephyr at sinabing, Senior Brother Shi. Nagkita-kita tayong muli. Ngumiti rin si Shi Zhongtian kay Focus. Hindi ko inaasahan na si Jiu Yan pala ay nasa isang panig lang, kaya nakatipid ako ng maraming abala. Haha, malasing ako ngayon. Nakangiting sabi ni Bao Jiuyan. Naku po, magkakilala na silang lahat. Paano makikilala ng isang disipulo ng Divine Armored Sect ang isang disipulo na nasa level 7 agility lamang? Nakakamangha. Dahil sa mahigpit na mga patakaran sa pakikipagkaibigan sa mga disipulo ng Divine Armored Sect, hindi niya inaasahan na kilala pala ni Zephyr ang mga disipulo ng Divine Armored Sect. At mula sa tono ng dalawang salitang ito, pamilyar na pamilyar ang dalawa. Sa partikular, si Shi Zhongtian ay isa sa mga piling disipulo ng Divine Armored Sect. Sa isang iglap, si Zephyr ay naging mas misteryoso. How about Admi? Sa sandaling ito, isang kaaya-ayang boses ang lumabas na parang malalangit. Mayroong mahiwagang aura na umiikot sa boses, at maging ang ilang makapangyarihang martial artist ay sandaling nawalan ng malay. Isang magandang figure ang lumutang sa karamihan. Isa itong kaakit-akit na babae na nakasuot ng asol na bestida. Natatakpan ng manipis na patong ng gasa ang mukha niya, kaya mahirap makita ang mukha niya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng belo, malabo nang makita ng isa ang pares ng magagandang mata na iyon na napakalinaw. Diyos ko! Isa itong disipulo ng Jalan Purong Lupain, Fan Fengyi. Sa sandaling ito, mahigit kalahati ng mga martial artist ang nagsimulang mag-init ang ulo, lalo na ang mga disipulong lumahok sa Royal Battle. Karamihan sa kanila ay mga bata pa. Natural lang, sa paglitaw ni Fan Fengyi, nagsimulang magliyab sa pagmamahal ang mga mata ng mga disipulo. Ang Jalan Pure Land mismo ay isang walang kapantay na misteryosong The Academy. Sa kanila, bawat disipulo ng akademya ay isang kahanga-hangang kagandahan. Ang pagkakaroon ng isang disipulo ng Jalan Pure Land ay isang bagay na ipinagmamalaki ng maraming kalalakihan, at ang babaeng ito ay mas naging tanyag pa sa Jalan Pure Land. Maging ang mga mata ni Duan Kongchen ay naging hindi pangkaraniwang nag-init sa oras na ito. Itong si Zephyr, kilala rin kaya siya kahit ni Fan Fengyi ng Jalan Pure Land. May biglang nagtanong ulit. Kung ganito ang sitwasyon, magiging masyadong kapansin-pansin at kakaiba ang Zephyr na ito. O sa halip, sa pagkakataong ito, ang magiging home field ay hindi na si Duan Kongchen, na may kalahating hakbang na sa spirit cultivation, kundi itong hindi kilalang level 7 agility martial artist na si Zephyr. Hindi ko inaasahan na si Junior Brother Kan ay magiging disipulo ng The Boundless Academy. Matagal ko nang hula. Dahan daw ang tumingin ang magagandang mata ni Fan Fengyi sa tabi ni Zephyr. Isang pares ng magagandang mata ang umikot sa paligid, kumikinang at kaakit-akit. Kahit na natatakpan ng belo ang kanyang magandang mukha, ang pares ng magagandang mata na ito lamang ay sapat na upang magpatibok ng mabilis ang puso ng hindi mabilang na mga lalaki. Kabanata 747. Totoo ba to? Nababaliw na ako. Sino ba itong batang ito? Sino siya? Oo, sino ba itong lalaking ito? Imposible yan. Paano siya makikilala ng lahat? Pero nasa level 7 agility pa lang siya. Sa harap ng haka-haka ng lahat. Napangiti si Zephyr ng mapait sa kanyang puso. Kung ibang tao lang sana iyon, ayos lang sana. Gayunpaman, hindi niya kayang harapin ang isang napakagandang nilalang na tulad ni Fan Fengyi na nagdudulot ng malaking pinsala.
Lalo na noong nakatayo lang silang dalawa ng magkasama, naramdaman ni Zephyr na nakatingin sa kanya ang mga nakapalibot na martial practitioner. Bukod dito, karamihan sa mga ito ay mga mata ng mga binata. Habang nakatingin ng walang magawa sa Fan Fengyi na ito, hindi napigilan ni Zephyr ang mapasigaw, napakasama ng loob. Hindi naman sa nagtatago ako, pero ayokong mabunyag ang academy ko noong trial test. Habang nakatingin kay Fan Fengyi, sabi ni Zephyr nang may bahagyang ngiti. Dahil ganoon nga, Junior Brother Kan, dapat kang uminom pa ng ilang tasa para humingi ng tawad. Tila walang ideya si Fan Fengyi na ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay nakatitig kay Zephyr nang may mga matang nakamamatay. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaakit-akit habang kinakausap niya si Zephyr, at ang kanyang magagandang mata ay nakatingin kay Zephyr nang may paglalaro. Ang kanyang magagandang mata ay nagpakiliti sa anit ni Zephyr. Hindi lang ito basta sakuna. Malinaw na isa siyang duwende. Kapatid na lalaking si Kan. Habang nag-uusap sina Zephyr at ang iba pa, manhid naman sina Amber at ang iba pa. Lahat ng nasa harap nila ay lampas sa kanilang imahinasyon. Hindi niya inaasahan na makikilala ng mga sikat na The Academies at mga disipulo noon si Zephyr. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, kabilang sa kanila. Gayunpaman, may isa pang taong nakatayo roon, nanginginig sa galit. Ang taong ito ay si Duan Kongchen mismo. Kahit siya, na noon ay gustong makipag-ugnayan sa babaeng ito, ay hindi nagtagumpay. Si Zephyr ay nagtagumpay nga. Bukod pa rito, ngayong gabi, ang pangunahing tauhan na orihinal na pag-aari niya ay naging si Zephyr. Bukod dito, malamang nakakalat ang balita tungkol sa insidente ngayong gabi. Sa oras na iyon, malamang na hindi mabilang na tao ang magtatawanan sa kanya ng pribado. Zephyr. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Mga butil ng malamig na liwanag ang naglalaman ng walang katapusang pagpatay na unti-unting lumalabas sa mga mata ni Duan Kongchen. Lumipas ang ilang araw ng tahimik. Nitong mga nakaraang araw, bukod sa pananatili kasama ang kanyang mga kaibigan, si Zephyr ay nagsasaka sa sarili niyang tahanan. Sa wakas, sa araw na ito, ang dating tahimik na banal na lungsod ng ulap ay biglang napuno ng isang malawak na aura. Sa ilalim ng malakas na momentum, ang mga akademya at ang makapangyarihang puwersa ay tila nagising sa pagkabigla at nagmamadaling patungo sa direksyon ng banal na lungsod ng ulap. Boom! Sa wakas ay hinintay ng lahat ng mga disipulo ang sandaling ito sa kanilang kaba at pagkabalisa. Maya-maya lang ay nakarating na ang lahat sa isang malaking gusali. Ang gusali ay matayog na tumataas sa mga ulap, napapalibutan ng matitigas na pader na bumubuo ng bilog sa paligid nito, na para bang ito ay gawa sa natural na kalikasan. Pagpasok pa lang niya, nakaramdam na agad siya ng isang matandang mabangis na aura. Ito ay isang uri ng aura na umiral lamang pagkatapos ng akumulasyon ng kasaysayan at panahon. Ito rin ay isang malaking aura na nabuo matapos mahugasan ng kapangyarihan. Ang lugar na ito ay tinatawag na Royal Battlefield, isang malupit na larangan ng digmaan. Seryoso ang itsura ng nagsalita. Isa itong mataas na opisyal ng Academy. Naningkit ang kanyang mga mata na parang may iniisip. Kabanata 748. Maharlikang larangan ng digmaan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Naramdaman niya na ang pangalang ito ay may kinalaman sa labanan para sa trono. Tumingin siyang muli sa paligid at natuklas ang ganap na sarado ang paligid. Ang buong lugar ay ganap na natakpan. Tanging ang langit na lamang ang natira. Gayunpaman, sa kalangitan, ang mahiwagang enerhiya ng liwanag ay paminsan-minsang kumukurap, parang 10 kulay ng liwanag ng lawa. Malinaw na nababalot ang mga ito ng monolito. Kapag nabalot na sa lugar na ito, kahit na ito ay isang pader na tanso o bakal, 10,000 sundalo ang hindi makakapasok. Kahit na mayroong walang hanggang banal na puwersa, mahihirapan pa rin itong masira. Nagsimulang magpaliwanag ang elder ng Academy. Ang tagapagsalita ay si Elder Long ng Spiritime Peak. Sa oras na ito, ang maingay na karamihan ay nagmamadaling dumaan sa iba't ibang pasukan. Sa tuwing papasok sila, muling nagsasara ang pasukan.
Ang disenyo ng mga gusali ay lubos na mapanlikha, at ang pagkakagawa ay sapat na upang makita kung gaano ito kalaki. Ang mga gusali ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Sapat na ito para humanga sa kanya ang mga tao. Tara na. Nandyan na ang team natin. Tinawag ng mga elder ng The Boundless Academy ang kanilang mga disipulo para umalis. Malinaw na nakita ni Zephyr na may mga plataporma sa paligid ng gusaling ito, na bawat isa ay napakalaki. May nakaupo na sa pinakahalatang posisyon. Ang bawat isa sa mga taong ito ay napakaluma na, at ang kanilang mga katawan ay umaagos sa panahon at makapangyarihang aura. Malinaw na sila ay mga eksperto sa espiritu. Bagamat ang malawak na aura ay isa lamang kapirasong lumulutang na hangin, sapat na ito para makaramdam ng takot ang mga tao. Mabilis na itinoon ni Zephyr ang atensyon sa isang plataporma. Mayroong mahigit 100 ng mga figures sa platapormang ito. Nakatayo silang lahat doon, maliban sa isang tao. Ang lalaki ay may payapang mukha at ngiti sa kanyang mukha. May bahid ng katandaan at puting buhok, ngunit ang balat sa kanyang mukha ay kasing puti at kasing pino ng sa isang sanggol. Kung hindi dahil sa kanyang puting buhok at balbas, mahirap matukoy kung sino siya. Bumukas at pumikit ang lalaki, ngunit may mga kaunting mahiwagang liwanag sa kanyang malabong mga mata paminsan-minsan, na siyang dahilan kung bakit hindi siya mapansin ng mga tao. Ang dahilan kung bakit niya napansin ang taong ito ay dahil maraming pamilyar na figures sa paligid niya. Jindy, Dongfang Xiao at Aurora Greenwood. Ang tatlong taong ito ay mga disipulo ng The Boundless Academy, at ang pagkakakilanlan ng iba pang mga tao ay halata. Malinaw na sila rin ang mga pro-disciple ng Pride Peak. Kung tungkol naman sa matandang lalaking ito, kahit hindi iniisip, malalaman ng isa na siya ang Supreme Master ng The Boundless Academy, ang tunay na Master ng Pride Peak at ng buong The Boundless Academy Yuanzi. Ito ang unang pagkakataon na kahit si Zephyr ay nakakita ng isang taong tulad ni Yuanzi, na nanatiling tahimik at misteryoso. Gayunpaman, sa katawan ng matandang ito, nakaramdam si Zephyr ng isang uri ng nagpipigil na takot, isang hindi may lalarawang takot na umiikot sa kanyang puso. Ang tila makalumang matandang ito ay napakalakas. Ang orihinal na katawan ni Jindy ay natural na mas malakas kaysa sa isang kapirasong banal niyang pag-iisip. Kung tungkol naman kay Dongfang Xiao, ang iba pang mga disipulo, silang lahat ay napakalakas. Gayunpaman, itinoon ni Zephyr ang kanyang atensyon kay Aurora Greenwood. Isang maputlang dilaw na kasuotang pandigma ang bumabalot sa kanyang maselang katawan. Sa oras na ito, si Aurora Greenwood ay nagpakita na ng isang kahanga-hangang ugali. Ang kanyang magagandang mata ay nagniningning at ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Hindi lamang ang disipulo ng The Boundless Academy ang palihim na sumulyap sa kanya, kundi maging ang iba pang mga batang martial artist ng The Academy ay nagpapakita rin ng isang nahuhumaling na tingin. Kabanata 749. Napansin ni Zephyr na mayroong mahina ngunit mapang-ipang aura sa kanyang katawan. Ang aurang ito ay hindi ang kapangyarihan ng martial arts, kundi isa pang kapangyarihan na ang primordial bloodline. Hindi ko alam kung anong klaseng Ancient Draconic Bloodline itong Ancient Draconic Bloodline na ito, pero sa ngayon, naabot na niya ang kalahating hakbang patungo sa espiritu. Kay pangit na kakayahan. Malinaw na nakita rin ni Aurora Greenwood si Zephyr. Kahit na tila kalmado ang kanyang magagandang mata, may dala pa rin itong kaunting kislap. Tila siya ay nagulat at nag-aalangan. Nakatatanda na pinuno. Matapos makita ang matandang lalaki, lahat ng mga peak master ng main peak ay nagsimulang magbigay ng saludo sa kanya ng sabay-sabay. Gaya ng inaasahan ni Zephyr, ang lalaking ito ay isang elder ng The Boundless Academy, si Yuanzi. Hindi na kailangang mag-stand-on ceremony. Pagkatapos ng 10 taon na paghihintay, sa wakas magsisimula na. Malinaw na malapit lang ang isang Yuanzi, ngunit ang kanyang boses ay may bakas ng misteryo, na parang walang katapusan. Mahirap maramdaman ang tunay na pag-iral ng kabilang panig. Tila ito ay isang kaharian ng kaisahan ng langit at ng mga tao, o iba pang bagay. Matandang lalaki, hindi inaasahan na buhay ka pa.
Isang boses na matanda na rin ngunit dominante ang dahan-daang lumabas. Ang taong nagsalita ay nakasuot ng mahabang itim na damit. Tila isa lamang siyang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit ang kanyang aura ay hindi mas mababa kaysa kay Yuanzi. Sa sandaling ito, ang kabilang grupo ay dahan-daang naglalakad papunta sa platapormang ito. Lahat ng kanyang mga disipulo ay sumusunod sa kanya. Ang Big Elder ng Heavenly Feather Sect ay sumusunod din sa kanya. Ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay natural na halata. Hahaha. Akala ko hindi ka sasama, pero hindi ko inaasahan na sasama ka pala sa huli. Nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, biglang nagpakita ng masayang ekspresyon ang mukha ni Yuanzi. Malinaw na wala siyang pakialam. Malinaw na pamilyar sila sa isa't isa. Mga kababayan, matagal ko na kayong hindi nakikita. Habang nakatingin sa mga matatanda ng The Boundless Academy, dahan-daang ibinuka ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim ang damit ang kanyang bibig at nakangiting sinabi. Napakalakas niya. Habang nakatingin sa taong ito, bumulong si Vince Scheidt. Kilala ko ang taong ito. Isa siyang Academy Master ng Heavenly Feather Sect, isa sa 5 magagaling na The Academies. Siya ay tinatawag na Academy Master Hayo. Di nagtagal, isa-isang lumitaw ang mga Academy Master ng Heaven Mending Pavilion, kabilang sa 5 dakilang The Academies, ang Great Yan Sect, Fire Cloud Sect, at ang mga Academy Master ng Heaven Mending Pavilion. Kabilang sa kanila, ang mga Master ng Akademya ng Heaven Mending Pavilion ang nakapukaw ng atensyon ni Zephyr. Ang lalaking ito ay isa ring Sword Skill Realm Cultivator. Mukha siyang ordinaryong tao at tila isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bagamat wala siyang dalang mahabang espada sa kanyang likod, naramdaman ni Zephyr ang isang sinaunang sword focus na umiikot sa kanya. Gamit ang parehong paglilinang sa swordsmanship, unang naramdaman ni Zephyr ang kanyang pagkakakilanlan. Di nagtagal, lahat ng mga disipulo sa plataporma ay nagkalat, ang natira na lang ay mga Academy Master. Pangalawa, ang mga nakatatanda at matataas na uri ng iba't ibang tuktok ay lumitaw sa isang bagong plataporma. Bumuo rin ito ng malapiramideng paraan ng paghahati. Lahat ng nakatataas sa mga guro ng akademya, kabilang ang mga nasa mataas na antas, ang mga nakatatanda ng maraming akademya at puwersa, at mga nasa mataas na antas, ang siyang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang dibisyon sa ikatlong palapag ay nakakuha ng atensyon ni Zephyr. Ito ay dahil ang mga tao sa ikatlong palapag ay hindi mga master ng akademya, elder, o matataas na opisyal, kundi mga disipulo. 9 na tao ang nasa ikatlong palapag. Bawat isa sa kanila ay isang disipulo. Ang 9 na taong ito ay mapagmataas, mapayapa, o makapangyarihan, na may iba't ibang posture. Ang 9 na taong ito ang pinakamakapangyarihan sa nakaraang Royal Battle. Si Amber iyon ng Supreme Peak. Malinaw na kahit wala sa tuktok ang lakas ni Amber, siya ang may alam ng lahat. Kabanata 750. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Nakatingin sa kanila. Gaya ng inaasahan, bawat isa sa kanila ay mayroong nakakatakot na aura. Bawat isa sa kanila ay eksperto sa espiritu. Gayunpaman, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa labas. Jindy. Talagang nagpakita siya sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigil si Zephyr sa pagtaya sa kabilang panig at naging kalmado. Sa ibaba ng plataporma sa ikatlong palapag ay ang ika-4 na palapag. 9 na disipulo lang ang nasa ika-4 na palapag. 9 silang lahat ay nasa half step to the spirit. Ang ikatlong palapag ang pinakamalakas sa 9 sa labanan para sa trono. Tinatawag din itong pinakamalakas na emperador. Ang ika-4 na palapag ay bahagyang mas mahina, ngunit pangalawa lamang ito sa 9 na pinakamalakas na emperador. Tinatawag itong 9 na hari. Paliwanag ulit ni Amber. Kung tungkol naman sa ika-5 palapag, ito ay hinati sa mga disipulo para sa bawat akademya, at marami sa kanila ay nasa kalagitnaan ng espiritu, tulad ni na Supreme Peak Vince Scheidt, Dongfang Xiao na Supreme Peak, Laiyan mula sa Oriental Peak, at iba pa. Nagkalat sa ika-6 na palapag ang mga inisyado ng Academy tulad ni Zephyr.
Diyos ko, nasa agility pa lang tayo. Paano natin malalabanan ang kalahating hakbang patungo sa disipulo ng Espiritu? Mukhang nandito na talaga tayo ngayon. May ilang disipulo na nagpakawala ng mga boses na walang magawa. Hindi ganito ang kompetisyon natin. Simula pa lang ito ng paghahati-hati. Halos pare-pareho lang ang mga kalaban sa bawat antas. Nakangiting sabi ni Amber. Tila sa pagkakataong ito, hindi naman naging tamad si Amber nitong mga araw ng pahinga at nakakuha na siya ng sapat na impormasyon. Sinasabing may iba't ibang tuntunin sa pakikibaka para sa hegemonya, ngunit medyo patas naman ito. Hindi magkakaroon ng isang panig na panunupil. Kung lalaban tayo sa siyam na hari, natatakot ako na hindi natin mapaglabanan ang kanilang mga titig. Paano tayo lalaban? Ito ay talagang napakamakatwiran. Naniniwala rin si Zephyr na tiyak na hindi haantong sa ganito ang labanang ito. Boom boom. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, ang lupa, na mahigit 10,000 metro ang layo mula kina Zephyr at sa iba pa, ay biglang lumikha ng nakakagulat na tunog, at pagkatapos ay unti-unting nagbitak ang lupa. Boom! Palakas ng palakas ang ingay sa lupa. Sa oras na ito, lahat ay nagsimulang tumingin sa pinakamalalim na bahagi ng gusali. Sa wakas ay isiniwalat na ng buong larangan ng digmaan ang tunay nitong anyo. Nakikita ko. Ang banal na lungsod ng ulap ay tunay ngang isang sinaunang gusali noong panahon ng dinastiya. Ang karunungan ng mga sinaunang tao ay higit pa sa imahinasyon. Sa oras na ito, lubos nang naunawaan ng lahat ang tunay na disenyo ng Royal Battlefield. Ang larangan ng digmaan na ito ay parang isang piramide, at ang tuktok ay kumakatawan sa pinakamalakas. Habang papalapit ang pagbaba, lalong humihina ang lakas nito. Dahil ang mahinang plataporma sa ika-6 na antas, si Zephyr at ang iba pa ay mahigit 10,000 metro pa rin ang layo mula sa lupa. Mula sa distansyang ito, malinaw na makikita ang labanan sa ibaba. Sa ilalim ng disenyong ito, malinaw na nakikita ng lahat ng naruroon ang lahat ng bagay sa ibaba. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Royal Battlefield ay nagmukhang silindriko, at ang mga nakapalibot na plataporma ay bumuo rin ng disenyo na parang slope. Sa ibaba ay malinaw na ang larangan ng digmaan. Ang larangang ito ay sumasaklaw sa isang lugar na 12-dosenang milya. Ang ganitong kamangha-manghang lugar ay marahil sapat na para sa mga disipulong naruroon upang lumaban.